Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin, no? Ito po, yung pag-uusapan natin ngayon mga naganap kahapon, no? Sabay-sabay po, may nangyari po sa tatlong presidentiables na yung dalawa nagdeklara na, yung isa malamang tumakbo talaga dahil siya po yung nakikita na pinakamalakas na pambato ng mga dilawan kakamping, no? Ito po yung si BP Sara na pinakamalakas kandidato, si Rizon Tiberos at saka si Leni Robredo. Okay, pag-usapan din po natin, batay naman po dito sa sinagawang interview kay BP Sara ng Banateros o sa programang Vox Populi ay mayroon pong ibinunyag, no, si BP Sara na meron na siyang nire-recruit last year pa, no? Nire-recruit niya na to at ito raw ang kanyang vice president na to, yung kanyang target o nire-recruit na vice president ay siyang pamamahalain niya kung sakasakali sa pagpapanagot dito po sa mga gumawa ng kasalanan sa taong bayan. Ayan. At sa tingin po natin ay si Marcoleta po yan, no? Kung bakit po, papaliwanag natin yan. Okay. So naganap po kahapon mga Battle of Presidentiables round 1, round 1, sabay-sabay pong may ginawang gimmick. Sabay-sabay pong may ginawang yun na nga, no? Paandar, ika nga. Pero ang nangyari po, it's between optics versus achievement. Achievement ang pinagmamalaki ni BP Sara, samantalang yung dalawang presidentiable, optics lang, no? O palabas lang. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, sinuri po natin, no, lahat po ng mga nagdaang presidente at vice president. Ano po yung mga katangian nila, no? Ano lang yan halimbawa po si Gloria. Si ano muna? Dito muna tayo kay Cory, di ba? May bahay na nasawing parang necropolitics, true necropolitics. Nanalo si Cory, di ba? O hindi naman nanalo si Cory. Kumbaga, tumakbo si Cory dahil namatay si Ninoy. Siya yung sinisigaw ng mga tao pambato kay Marcos. Pero eventually, nanalo si Cory through naging presidente siya through people power. Tapos ang pumalit naman sa kanya si Fidel Ramos, isa naman po siyang DND, no? O bayani pa rin ng EDSA. Bahagi po si Ramos ng EDSA, di ba? Tapos naging defense secretary. Ayan. Tapos yung vice president naman po ni Ramos, si Erap, naging senador, mayor at senador, di ba? Okay, tapos ang sumunod na presidente, si Erap, dating mayor, dating senador, at ang vice-presidente niya ay si Gloria, anak ng presidente, at saka dating senador. Ayan. Tapos, ang vice naman ni Gloria, si Chupisto Ginggona, senador. No? Tapos, naging busy niya nung nagkaroon ng eleksyon si Jejo Merbinay na sikat na mayor ng Makati. Sumunod po si ang naging presidente kay Gloria Macapagal, siyempre wala naman tayong nakakalimutan, no? Ang sumunod po naging presidente kay Gloria Macapagal, si Noynoy Aquino na. Ano po ang katangian ni Noynoy Aquino? Ayun na nga. Ay, hindi.
Sino nga ba vice president ni ano ni Gloria? Si Noli De Castro pala. Si Noli De Castro, ang katangian naman ni Noli De Castro, isang sikat na media man o showbiz. Media man, showbiz, di ba? Yan yun eh. Okay. Tapos, si Pinoy naman, ang katangian naman ni Pinoy, necro din yan doon, namatay si Cory at isa siyang senador. Ayan. Ang vice naman po ni Pinoy, sikat na mayor sa Makati na si Mayor Jejo Marbinay. O, pagkatapos po, siyempre, ang sumunod na po na presidente after ni Pinoy, walang iba kundi si ano na po, si Tatay Digong, na sikat na mayor ng Davao City. Tapos ang kanyang vice president, si Leni Robredo, necro naman dahil namatay si Robredo, 'di ba? Yan 'yun eh. So tapos ang sumunod po na pangulo, si BBM naman na dating na anak ng presidente at dating senador. Dating governor. Tapos ang kanya naman vice president, si BP Sara, na anak ng presidente at saka sikat na mayor ng Davao City. Okay. So kung susundan po ninyo yung mga nahahalal po na president at vice president, ang mga katangian po niyan ay sila po nakinabang necro, ibig sabihin may namatay sa pamilya nila na kamag-anak. Tapos sila yung nahalal, no, bilang simpatya sa namatay. Ayan. Ano pa mga katangian? Mga senador. Maraming mga presidente at vice president nang galing sa Senado. At isa pang katangian, tatlo rin po yung naging presidente at vice president na sikat na mayor. So yan po yung mga katangian ng mga nagiging presidente at vice president dito sa Pilipinas. So malabo kang makalusot pagka congressman ka. Walang congressman na nakalusot na naging presidente at vice president eh. So lahat po ng mga speaker talunan. So kung titignan po natin yung kasaysayan ng Pilipinas, paghalal po ng presidente at vice-presidente, ang pinakamarami po ay nanggaling sa Senado. No? Ayan. Pati po mga kandidato, napakarami pong kandidato na galing sa Senado. At saka tatlo rin yung anak ng presidente. At saka tatlo rin po yung sikat na mayor. So yun lang po yung mga katangian. Wala po talaga yung, unless na ikaw ay kasing sikat ka ni Binay, ni Digong at saka ni Sara Duterte, hindi ka mahalal na presidente or vice president. So kinakailangan, hindi po simpleng mayor, sikat na mayor. Ganun po yung katangian, no, ng mga nahalal po dyan. Kung susundan po natin yung criteria na yan, so alam nyo po yung mga politiko, lalo na po napaka-crucial nitong ano na to, tinitignan din po nila yung mga factors na yan. No? Tapos, siyempre, political base. Meron bang political base tong kaya kung ikaw presidentiable, halimbawa katulad ka ni BP Sara, maghanap ka ng vice president, yung mga naroon sa criteria na yun. Nanalo. Siyempre, ayaw nilang maging pag may instances na natalo, nahihirapan na po makabawi. Wala pa pong natalo na presidentiable o vice presidentiable na nanalo. Si Bongbong pala. Pero iba po yung katangian nung kay Bongbong. Si Bongbong kasi, nagpanalo talaga si BP Sara. Ayan no? Palusutin lang talaga. So, sa madaling salita, sa mga criteria na yan, makikita natin na dapat senador, no? Dapat na malakas yung dating niya, senador. Wala kasing sikat na mayor ngayon eh. Sino po yung sikat na mayor?
Meron si Baste, di ba? O, yan ang pinakasikat na mayor ng Pilipinas eh. Or si Yorme. O, pero nasa criteria si Yorme na natalo na eh. Wala pa pong natalo na tumakbo ng presidente na nakabawi. Kaya to si Leni Robredo, matatala to sa kasaysa. Kaya pag tumakbo yan, mahirapan din po siya dahil against the odds siya eh. Halimbawa natin yan, sino ba yung mga talunan na tumakbo ng nakaranas ng parehong talo? Si Ping Lacson. Nakadalawang talo na yan. Kahit po ang isa sa pinakamahusay nating senador, si Miriam. Di ba? Si Miriam Defensor. Nakadalawang talo rin po sa presidente. Kumbaga pag natalo ka na minsan sa presidente, wala pa pong natalo na presidentiable na nakabalik o tumakbo ng presidente na nanalo. Sa madaling salita, doon lang po kukuha yan si BP Sara ng kanyang, kung pag-aaralan yung history ng mga pinatatakbo, doon lang siya kukuha. Sa Senado, sa anak ng presidente, sikat na mayor. O, pag merong necro, yung merong kamag-anak na sikat na namatay. O, so far, wala po tayong sikat na namatay na kamag-anak. Kaya burado na yun. Pagdating naman po sa sikat na mayor, unless na ang patakboy niya si Baste na po yung pinakasikat na mayor. Kaya, kukuha na lang siya sa mga senador. Okay. Pero yung katangian na sinabi ni BP Sara, kasi meron na siya eh. Hindi na po siya yung mamimili pa lang. 'Di ba? Hindi na po siya yung sino yung pipiliin ko eh. Tapos na siyang makapamili. Ang pinili niya habang siya nagtatrabaho bilang presidente, etong tao na to, yung may kakayahan na umusig dito sa mga gumawa ng mga mali sa taong bayan. Nung panahon na namimili siya, putok na putok nun yung si Marcoleta. Hindi ko alam, September, hindi ko alam kung on the process. Kasi sumikat talaga si Marcoleta nung magtapatan na tayo. Siyempre, sikat siya dahil inendorso ko siya eh. Malaking bagay yung pagkikita namin ni Marcoleta sa habang siya ay nag-file sa Comelec. Hindi, biro lang po. Siyempre, sumikat siya dun sa pinagtatanggol niya si BP Sara dun sa sa may kongreso, yung kinain pati yung hopya niya, di ba? Sa mga quadcom na yan. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, nung sumikat siya sa senador, nung siya ay Blue Ribbon Committee, aminin nyo lahat, inabangan natin ang bawat hearing ni Marcoleta. At nagkataon, hindi ko alam kung natanggal na siya nung dumalaw sa BP Sara or kasalukuyan siyang Blue Ribbon Committee Chairman. So, bilang Blue Ribbon Committee Chairman, ang pinakita sa atin sa tatlong beses na, dalawa lang yata. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa lang, no? O tatlo ba? Nakatatlong hearing ba siya? Sa ilang hearing na pinakita natin, nakakabilib yung paghabol niya sa mga mastermind, sa may mga kasalanan, no? Kaya yun yung pasok na pasok siya dun sa sinabi ni BP Sara eh. Na ako bahala sa pag-govern, yung vice president ko ang bahala dito sa paghahabol sa mga gumawa ng mali sa taong bayan. Bakit hindi po pwedeng, sino ba yung mga dinalaw ni BP Sara na sikat recently o last year? In particular, last year daw siya nagsimulang manligaw o mag-recruit.
So, wala ang isa sa mga sikat lang, Mayor na Naga, 'di ba? Pero malabo po na patakbuhin niya kaya yung mga naghabol po na Sara Leni, kalimutan niyo na po 'yan. Hindi po makikipag-alyansa si BP Sara kay Leni Robredo. So sino pa yung mga dinalaw niya na mayor, senador, 'di ba? Pagpunta niya sa Senado malaking balita 'to eh. At alam natin lahat na ang pinuntahan niya ron ay si Marcoleta. Sumabit lang si Amy Marcos, palagay nyo na, sabihin nyo na, si Amy din pinuntahan na. Sa tingin nyo ba mahahabol ni Amy yung kapatid niya? Malabo, di ba? Kasi hanggang ngayon ang sinisisi niya si Martin eh. Hanggang ngayon, sa dami po nang nangyari sa Pilipinas, ang sinisisi pa rin ni Amy, yung mga bumubulong sa kanyang ading. Yung bumubulong sa kanyang nakakabatang kapatid. Hindi talaga niya binibigyan ng responsibilidad yung kapatid niya na siya may kasalanan na lahat. Sinisi niya dahil addict, pero hindi niya sinisi na siya yung mastermind, di ba? So, paano mo habulin na limbawa si BBM? Merong balakid kung si Amy. Okay. So, yan yung sinasabi natin na sa elimination, sino pa yung abogado na pwedeng... kasi ang tingin ko sa sinasabi ni BP Sara na hahabulin, paano mo mahabol yung mga nakagawa ng kasalanan kung mayroon kang kakulangan in the first place, di ba? Halimbawa, hindi ka abogado. Dami mong kulang eh. Kaya pasok na pasok sa kanya si Marcoleta. Maaring mali ako, hindi ko sinasabi na si Marcoleta talaga. Pero nakita na natin yan eh. Sino pa sa tingin nyo yung sikat na personalidad na dinalaw ni BP Sara kahit saan? Mapa mayor man, mapa governor, mapa congressman o ano. Isa lang po eh. Ang mga sikat po na dinadalaw ni BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, madalas siyang pumunta sa Iglesia ni Cristo. Tapos yung pinakasikat labas sa Iglesia ni Cristo na pinuntahan niya na walang kinalaman sa trabaho niya, yun na nga. Pumunta siya sa Senate, particularly to visit Senator Marcoleta. So kung yan yung kahulugan ng sinasabi niya nire-recruit niya, tapos wala nakaalam, di ba? Wala naman nagsabi kung ano ginawa niya ron eh. Basta dinalaw niya lang. Okay. Kung mali man ako, kung hindi man niya si Marcoleta, masaya pa rin ako kasi tinitiyak ko sa inyo na hindi yan si Amy. Kasi hindi po i-assign kung ang purpose ni BP Sara ay habulin yung mga nagkasala sa bayan, malabo pong mahabol ni Amy yung kanyang kapatid. Balibalik ta rin man. Naisip yan ni BP Sara. Pucha, wala namang pronouncement si Amy na binanatan niya talaga ng todo yung kapatid niya. Pinauwi niya lang, sinabihan niya lang na addict. Pero hanggang sa kahuli-hulihan, si Martin pa rin ang tinitira niya at saka yung kanyang hipag. Hindi niya talaga pinupuruan si BBM. So mukhang kasunduan nila, hindi naman tinatanggi. Mukhang timing lang, ginagalang lang ni BP Sara yung timing na gusto nang magsiwalat nung kanyang kapartner. Kasi kung tinanggihan siya ng nililigawan niyang partner, hindi niya na yun sasabihin, di ba? Maghanap na siya ng panibago. Ganun lang yun eh. Okay. So yan yung basa natin dyan sa sinasabi ni BP Sara. Isa kasi yan sa malaking revelasyon eh. Isa yan sa pinakamalaking revelasyon ng kanyang interview with Banateros. O particular, Banat Bay at saka Boss Dada. Sana kami rin. Sana kami rin ma-interview rin namin. Malay nyo naman, di ba? Konting dalangin lang at baka na nakikinig yung mga bossing natin eh.
Sana kami rin. Kaya lang, syempre, hindi pwedeng marami ron. O alam nyo na kung sakaling mga birador ang mag-interview, alam nyo na kung sino mag-interview. Kung 2 o 3 lang, pwede na. Okay. Punta na po tayo rito. Eto yung 3 known presidentiables, kasi iba atrasin pa eh. Kung papansinin niyo ang mga matatapang yung mga kababaihan eh. Okay. Punta na tayo rito sa pangalawa nating topic, achievement versus optics. Ayan, nagpakitang gilas po yung 3 presidentiable kahapon. May kanya-kanya po silang gimmick. Pero ang pinaka hindi po mabenta sa lahat, pinakamahirap po na ginawa at pinaka hindi nabenta ay walang iba kundi si Ontiveros. In any other day, si Ontiveros ay laman o headline ng lahat ng balita. In any other day, before na magdeklara si BP Sara, pansin nyo, di ba? Lahat ng media nakatutok kay Ontiveros. Pero pagkatapos po ng anong tawag doon? Deklarasyon ni BP Sara, nawala na po yung tutok ng mga media kay Ontiveros eh. Napunam nyo ba? Ang dami pa rin, araw-araw may gimmick pa rin si Ontiveros. Pero sa kasawayang palad, gusto nang itutok ng media, gusto nang pagsabungin ng media, ng traditional media, si BP Sara, tsaka si Lenny na. Napunan nyo ba yung ship? Nawala na kay Ontiveros yung nawala na yung focus ng traditional media dito po kay Ontiveros. Kawawa naman. Siya po ang pinakamahirap na ginawa kagapon kasi nagpunta siya sa Kalayaan Islands eh. Ang layo po sa totoo lang po, napakalayo po nung ginawa niya. Para sa optics na nakasaludo siya, di ba? Nakakala mo ay commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Umaasta ng presidente agad. Hindi naman siya presidente. Alam niyo po, mali po yan eh. Wala sa protocol po yan. Presidente lang po yung ganyan. Yung aasta ka na sasaludo ka. Unless siguro na ikaw ay reserve officer, di ba? Hindi ko naman alam kung reserve officer siya ng armed forces. Hindi ko po alam yung protocol. Alam ko po, ang sumasaludo lang ng ganyan, lang po, yung presidente lang po ng Pilipinas sa mga kasundaluhan. Anyways, siya po yung pinakamahabang nilakbay kasi si Lenny, siya dinayo eh. Si BP Sara, sa Makati lang. Sa Makati lang nagpunta, sa SMNI. So, alam po natin na optics lang po yung ginawa ni Ontiveros doon, di ba? Kayo naman, no? Ano ba naman gagawin niya sa Kalayaan? Wala namang, hindi naman na bagyo, wala namang gera, wala namang, talagang optics lang po yung ginawa na yun ni Risa Ontiveros. Meet Canon, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Maraming salamat. Meet Canon o Mighty Canon. Yan. Okay. Punta tayo rito kay Leni Robredo. Ako sa tingin ko, pinakamasamang optics sa lahat. Si kay Leni Robredo. No? Hindi ko alam kung makakatulong kay Leni Robredo yung ginawa niya na yung sila ni BBM. Nagagamitan sila ni BBM eh. Pareho po silang mahilig dyan eh. Yung pakitang tao, photo ops,
na akala mo may ginagawa. Alam niyo halatang halata na tuturo-turo ka. Alam niyo ba yung pinuntahan nila? Sabi ni BBM, both BBM and Leni Robredo, nagsabi po na walang politika. Wala palang politika nung ginagawa ng presidente dyan. Di ba? Unless na may napaka-importante. Halimbawa, merong inauguration ng malaking pagawain. Meron na groundbreaking man lang ng malaking pagawain. Para pumunta yung isang presidente sa isang lugar, dapat meron po talaga, o kaya meron pong malaking festival na dadaluhan ng napakaraming tao. Di ba? Bakit namin hindi sasabihin na politika lang yan? Kung sasabihin yung trabaho yan, ano yung trinabaho? Ano yung trinabaho? Real talk lang po tayo. Ano yung trinabaho nyo kung talagang nagtrabaho kayo dyan? Lahat sinasabi. In-inspection. Yung paggawain sa creek. Wala nga malawakang naglilinis eh. 3 lang yung taong nakita ko naglilinis dun eh. In-inspection ng presidente ang 3 tao na naglilinis ng mano-mano sa creek. Ganun ka-importante yung event na yun. May 3 naglilinis ng creek. Binisita ng presidente ng Pilipinas. Marami pa yung naglilinis ng creek pag sa barangay captain yung bibisita eh. Pati ba naman kami pinagbububulan nyo? Trabaho ang ginawa doon ni BBM. Ano ang trinabaho? May malaki bang inauguration? Malaking proyekto bang inauguration? Wala. May festival ba na dumalo ang libo-libo, milyong tao? Wala rin. Meron ba man lang groundbreaking na magtatayo ng malaking proyekto? Wala rin. Anong pinuntahan dun? Creek! Naghahabol ng optics pareho. Sa kanila, mapag-usapan lang. Sanay kasi si BBM divert eh. Akala niya, kaya niyang i-divert yung issue na nagdeklara si BP Sara, pababain niya yung euphoria. Euphoric po ang mga tao, hindi lang po natsisiyan, hindi lang po joyful. Euphoric. Talagang yung level po ng kasiyahan namin hindi maipaliwanag. Tapos gusto nila yung buhusan yung ating kasiyahan, mang-asar, na nagkita si BBM at saka si Leni Robredo. Kung picture lang na yun ang papakita ninyo, tapos sasabihin, nag-deny pa kayo, buti pa sabihin nyo, politika ito. Baka kabahan pa kami. Buti pa sinabi nyo, nagpaplano kami ng politika. May dating pa. Sasabihin ninyo, hindi to politika. Trabaho lang. Ano trabaho nyo? Creek? Maglinis ng creek? Sa picture nga, wasak pa yung creek. Hindi nyo man lang sementohan muna eh. Nakita po ninyo, may dadalaw na presidente. Yung creek na maliitan, hindi po ilog yun ha. Creek lang. Katumbas niya sa Maynila, estero. Di nyo man lang tapalan yung nagibang parte ng creek na yun. Anong klaseng mayor yan? Panay walang katuturan. Yung isa sumaludo lang sa Kalayaan. Yun na yun. Pumunta sa Kalayaan, yun lang. Namigay na konting biyaya, ayuda. Ganyan ganyan po ang i-expect nyo. Pag yan pong mga yan ng presidente, vice president, walang katapusang
Photo ops, walang katapusan. Video ops, walang katapusang optics. Walang katapusang palabas. Pero yung tunay na trabaho, correct lang sinaksihan mo. Correct, pumunta ka ron para ituro-turo na naman yung mga correct. Ayan o, kulay itim yan. Ay, walak ng tinapay. Buti pa yung mga barangay captain pag naglinis ng creek, sangkatutak tao eh. Yun ang hindi ko maunawaan. Ano yung optics dun? Walang taong malaki ang sumalubong, walang maraming tao. Diba? Napansin nyo ba? Walang maraming tao. Sinadya ba ni Lenny yun na hindi maghakot ng tao para kay BBM? Di natin alam. Okay. Isa lang po ang pinapakita ni Lenny Robredo. Aminado tayo, si Lenny Robredo pinakamalakas pa rin sa mga camping. Si Lenny Robredo, mas malakas pa rin siya sa mga tao ni BBM kung sino man yung i-endorso ni BBM. Ang pinaka-highlight no na ninyo yung nagsuot ng pink na medyas. Oh. Tapos, yung si Lenny Robredo, ang style ni Lenny Robredo, naiwan na sa 2016 ni Tatay Digong. Yung ginamit ni Tatay Digong na diskarte noong 2016, yun pa rin yung playbook ni Lenny Robredo ngayon. Hindi muna magsasabi na tatakbo. Last minute na siya magsasabi na tatakbo. Alam nyo, nasagot na ni BP Sara yan eh. Bakit maaga hindi ba natatakot si BP Sara na masiraan siya dahil maaga siyang nagdeklara? Ano sabi ni BP Sara? Matagal na ako sinisiraan ng mga yan eh. Ano ba kinatatakot pa niya? Sasampahan siya ng kaso? Sisiraan siya? Matagal nang ginawa sa kanya yan, hindi siya natinag. Numero 1 pa rin sa lahat ng survey. Pati sa mga survey nila, WR numero, Octa Arts Dancers, No Limit Tanghir. Sa totoo lang, optics lahat ng ginawa nila ni Robredo. At saka masamang optics yung kay Robredo. Maraming mga nagde-deny sa katotohanan. O, naggagamitan yung dalawa, di ba? Pero yung mga tauhan nila, ayaw tanggapin si Lenny ng mga loyalista. Maraming dilawan, ayaw tanggapin yung mga pakita ni Marcos. Kasi pare-pareho silang peke. Pare-pareho silang nagpepekean. Nakita nyo ba yung anino nila? Magkadikit sila, di ba? Nagtuturo pareho. Tinuturo ni BBM. Nagmamonstra-monstra ng gano'n si BBM. Si Lenny naman, nagtuturo na gano'n. Optics lang po yan lahat eh. Pero tignan nyo yung anino nila. Close sila. Yung anino nila nagsasaksakan sa likod. Ang pangit po ng banding niya. Magkatuluyan man yan, Lenny BBM o Lenny tao ni BBM, hindi po bukal sa loob ng mga mangangampanya sa kanila. Unlike sa atin, sino man ang piliin ni BP Sara, wag lang si Amy. Sabagay, eliminated na si Amy. Ngayon, ano po ang pagkakaiba, no? Ano po ang pagkakaiba ng ginawa ni BP Sara? Yung dalawa, una si Lenny, nagpapakita pa ng anong uri ng magiging presidente yung undecided. Laging undecided. Laging binibiting yung matauhan niya. Yan yung kinagalit sa kanya ng mga tropa nila Trillanes eh. Handa na ang lahat. Handang-handa na si BP Sara. Siya. Wala kasing alam sa organization si Lenny Robredo. Akala niya kahit last minute, hindi siya nakikialam eh. Samantalang si BP Sara, siya mismo nag-organize. Siya mismo yung kumukuha ng team niya. Siya mismo yung umiikot. Kantsaw kayo ng kantsaw, di ba?
Si Leni Robredo, kailan iikot yan? Tatakbo yan, Chuck. Tatakbong presidente yan. Pero, iikot lang si Leni Robredo pag panahon na ng eleksyon na. Pag nakapag-file na siya ng kanyang aasahan niya yung mga volunteers niya. Hindi talaga po pwede sa politika si Leni Robredo. Wala lang talaga silang mapatakbong iba. Yan yung problema nila. Hindi po pwedeng presidente yung mabagal ka mag-isip. Panay ka agam-agam. Ano sinasabi ni Leni Robredo? 1 year pa lang ako mayor. Buti naisip mo. 1 year ka pa lang mayor. Wala ka pang achievement na may pagmamalaki. Nakinig ba kayo sa interview ni BP Sara? Achievement niya as mayor ang pinag-uusapan. At pwede niyang gawin sa Pilipinas. Sinasabi na niya. Hindi ako basta nadadala in contrast kay BBM na tangayin lang ng Agos. May sariling paninindigan. Yan ang future president natin. May sarili siyang paninindigan. O, tignan po ninyo. Achievement niya. O, pinagmamalaki ni BP Sara. 80s, 90s, early 2000, ang Davao City, lagi pong pinakasikat na pinakamaraming insurgent. Sa madaling salita, pinakamaraming rebelde dun sa Davao City. Bago siya umalis bilang mayor, insurgent-free na ang Davao City. Masasabi ba yan ni Leni Robredo? Ano ba siya dyan sa ginagawa niya? Drug problem lang na Naga City, sinisisi pa kay Duterte. Di ba? Una yun. Ikalawa, top 8 na pinakamayaman ang Davao City. Pag-alis ni BP Sara, mula sa dating wala po sila. Ikatlon pinagmalaki ni BP Sara, nabayaran ng Davao City ang lahat ng kanilang utang. Kaya ni BP Sara kung paano hindi tayo lumubog sa utang. Hindi niya nasabi na mababayaran niya lahat ng utang ni BBM. Pero may idea na siya magtipid. Alam niyo po, itutuloy niya yung kay Tatay Digong. 'Di ba? Nabitin tayo kay Tatay Digong. Lalo na po sa pagpapapasok na investment. Malaki po, susi po sa investment yung pakikipagkaibigan sa China. Wala po kaming pakialam kahit sabihin nyo pang pro-China, wala na pong talab yan. Matagal nyo na sinasabi kay BP Sara yan. Hindi nga kayo pro-China, anti-China nga kayo. May pumapasok bang investment sa atin? Hindi nga kayo pro-China, anti-China kayo. Kaibigan natin ng China. Natigil na yung kalakalan natin with China. Asa na yung durian diplomacy natin? Katitigasan natin si Tariela, nako. Yan ang nyo. Yan ang binabandera ni Ontiveros Si Tariela, bugok talaga. Bugok talaga to si Ontiveros. Kaya ang unang casualty, si Ontiveros talaga yan. Habang si BP Sara nagsasabi ng achievement at ng mga gagawin, partikular, talagang tinukoy niya, yung vice president ko, ang ipapatrabaho ko sa kanya, habulin yung mga gumawa ng mali sa taong bayan. Kung itatranslate yan ni Badong, kakasuhan, papakulong ng vice president ko yung mga magnanakaw, lalo na ng flood control. Iyari kayo. Konkreto. Ang mga sinasabi ni BP Sara, kayo panay kayo optics, saludo, turo, optics lang po yan. Si BP Sara nakaupo lang. Nagsasabi ng kanyang mga achievement. Si BP Sara nakaupo lang. Pero sinasabi niya yung mga gagawin niya, magtitipid, hindi maglulustay, hindi ipapanakaw yung pera ng taong bayan.
makakapasok yung mga foreign investors, uubusin niya na yung ating problema sa insurgency. Tatapusin niya na yung problema sa insurgency. Ano pa? Kayo, ano ang pinapakita ninyo? Isang taon pa lang ako sa trabaho muna. Isang taon pa lang ako sa Naga trabaho muna. Ano ba tinatrabaho mo? Sa Naga City, magwalis? Kaya ako, talagang hindi ako magsisisi habang buhay na mga Duterte sinuportahan natin. Kasi alam nyo po, yung wala kang sasabihin kundi mga anong tawag niya, mother statement na bubuwagin, lalabanan ng korupsyon. Wala naman kayong ginagawa Ngayon, paano nyo po lalabanan ng korupsyon sa aktual? Ngayon pa lang, niwala kayo. Yan dalawa na yan. Kailan nyo binanatan yung mga magnanakaw sa flood control? Wala. Hindi nyo binabanatan. Yung mga magnanakaw sa flood control, hindi nyo kailanman binanatan. Motherhood statement, meron kayo. Labanan ng korupsyon, papanagutin ng mga korap, mga ganong salita. Pero yung aktual, kailan nyo binanatan si Martin, si Saldico, si BBM? Si BP Sara, nilalantad niya kung bakit tayo nagkaganito, yung ugali ni BBM, yung mga kapalpakan ni BBM. Kayo, kailan nyo binanatan si BBM? Kayong dalawa. Risa Ontiveros at Leni Robredo. Kailan? So kung kayo mananalo, lutang din kayo sa pananagot sa kanila. Wala ring mananagot. Motherhood statement lang din ang gagawin ninyo. Ang gusto ng mga tao, aksyon. Halimbawa, yung pinaghihinalaan ko, akin lang naman po to, no? Maaring mali ako. Yung pinaghihinalaan ko yung Vice President, si Marcoleta, sa tingin nyo, hindi niya habulin yung mga mastermind? Isang tanong, isang sagot sa inyo. Akong pinaghihinalaan kong gagawin Vice President, si Marcoleta. Sa tingin ba ninyo, yung performance ni Marcoleta, dyan sa Blue Ribbon Committee, sa tingin nyo, hindi niya habulin yung mga mastermind ng flood control? Hahabulin niya yun. Kung ngayon nga, nasa power pa, hinahabol na niya Paano pa pag sila na ni BP Sara nasa power? Imagine niyo yun. At dahil matalino siya, maalam siya sa batas, alam niya kung anong gagawin para maparusahan tong mga magnanakaw. Isa pang ginawa ni BP Sara, sinabi niya, sisiguraduhin niya, maibangon niya man yung Pilipinas, sisiguraduhin niya na yung susunod sa kanya, may continuity. So, ibig sabihin, kung si BP Sara magtagumpay sa kanyang mga balak, kahit papano mapaunlad niya yung Pilipinas, kahit lugmok na lugmok tayo, dapat ang susunod sa kanya, yung kaya pa rin patakbuhin ng Pilipinas. Itutuloy dapat 30 years. Ganun, malawakan. Sino po yung may malawak na ganun? Kung panay optics lang ang kaya nyo, kung panay bubuwagin natin ang pader ng kahirapan, dadagitin natin ang mga nasa laylayan ng putang. Malinaw kay BP Sara, hindi kaya yan ng 6 years. After ko, dapat yung susunod sa akin. So, ikakampanya pa ni BP Sara yan. Sunod-sunod na yan.
At malinaw kay BP Sara na dapat kamay na bakal sa dami ng mga magnanakaw. Alam nyo mga Duterte, kamay na bakal sa mga kriminal, pero sa mga taong bayan, mahal sila. 'Di ba? Yayakapin, hahalikan. Minsan nga nasosobrahan lang sa halik. Ako, maliman ako kay Marcoleta, natutuwa pa rin ako kasi alam ko na hindi na si Amy. Malabo si Amy kasi yun pala ipapatrabaho ni BP Sara eh. Habulin ng mga magna eh. Paano mga habulin yung kapatid mo at mga pamangkin? So yung naganap po kahapon sa mga presidential balls, round 1 po yan ng mga round 1 po yan ng ano yung ine-expect natin, no? Yung isang presidential ball na nagngangalang Vice President Sara Duterte, may very decisive po. Nagdeklara siya na siya ay tatakbo. Tapos, walang keme-keme. Yung dalawa, panay pa-eklat, tatakbo ako, open akong tumakbo, kung pipiliin ako ng May sinabi ba si BP Sara kung pipiliin ako? Ibig sabihin, yung mga salita ang ganyan, kung pipiliin ako, yung isa naman, lingkod muna tayo, utot mo. Is either tatakbo ka, tinatanong ka tatakbo ka ba o hindi? Isang taon pa lang ako ganun-ganon. Hindi po yan. Is either tatakbo ka o hindi. Nagdeklara na yung pinakamalakas na kandidato Magpapatumpik-tumpik pa kayo. Ibig sabihin yan, wala silang decisiveness. Ikalawa, wala silang gagawin pag nanalo sila. Si BP Sara, pinakita niya yung mga achievement niya nung mayor siya ng Davao. Tapos, magiglimpse ninyo kung ano yung mga pangarap niya. Yung itutuloy niya yung kay Tatay Digong. Lagi niya paulit-ulit yan Nagandahan siya Bagamat matigas ang ulo niya kadalasan kay Tatay Digong. Ngayon, itutuloy niya yung mga ginawa ni Tatay Digong at kaya niyang ituloy. Ito po yung sinasabi ko sa inyo di ba? Akala nyo pinapangako lang yung build. Hindi po. Lahat po ng presidente gusto yung build. Kahit si Marcos, tindi nga na sa kanya build better more. Asan yung build better more? Ngayon po, ang maganda, yung sinasabi ko na hindi po lahat kaya yung kay Tatay Digong, hindi lang po dahil sa yan ay proyekto, pinangako ni Tatay Digong. Lahat po gusto ng infrastructure. Pero bakit sa panahon lang ni Tatay Digong naganap yung golden age of Philippine infrastructure? Kasi si Tatay Digong lang may kapangyarihan kumuha ng mga investment mula sa ibang bansa. Siya lang po ang may kakayahan na presidente. Kaya sasabihin ninyo kung sinong best president, si Tatay Digong. Kaya nilang pangatawanan yung kanilang mga pinangako. Humihingi nga sila ng sorry. Pag sinabi niya na 9 months, tapos yung war on drugs, nag-sorry pa siya dahil hindi niya akalain na gobyerno pa lang kalaban niya. Ang ganda na revelasyon ni BP Sara sa akin sa Davao. Yung mga naiwan pala ni Tatay Digong yun, hindi naman pala niya hindi sumuporta kagad sa kanya. Tapos na-prove nila na, di ba? Pero syempre, ganito po yan Syempre, si Tatay Digong na yung yung nagtanim ng, kumbaga, si BP Sara na lang yung umani, di ba? Tinuloy niya na lang sinipagan niya pa ng gusto.
Kaya yung sinasabi ni Tatay Digong na mas matindi pa sa akin si Inday, nakikita na po natin yan sa mga kwento ni Inday Sara sa Davao. Isa lang po ang pwedeng makahigit kay Tatay Digong sa mga achievement niya bilang presidente. Pag nagkataon, si BP Sara. Hopefully. Unlike tong dalawa na to, puta optics lang. Lalo na yung mga hindi pa kumikibo, yung mga may pangarap pero naghihintay pa ng tiyempo. Wala na kayong hihintayin tiyempo. Kayong mga tulpo at remulya, pag hindi kayo nagdeklara ngayon, maiiwan na kayo sa pansitan. Okay. Kaya nakikita ko kay BP Sara, hindi po magbabatay siya sa kaibigan niya to, kaya yan yung running mate niya. Iba po yung pakikipagkaibigan niya sa mapapakinabangan ng bayan. Di ba? Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan. Uso pa po pakape